Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawain niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby. Episode 10. Nagmadali si Nico pagkatanggap ng emergency call ni Nia. Tinawagan niya agad si Officer Intal sa nangyari. Dahil may GPS tracker si Nia, kaya madali nila itong natuntun. Wala itong malay sa gilid ng kalsada dahil sa tinamo nitong tama ng tranquilizer pistol. Basang-basa ito ng ulan at pinagkakaguluhan na ito ng mga tao nang madatnan nila. At ang masakit ay nawawala si Abby. Nagkamalay si Niall sa loob ng sasakyan ng ama. Dad, kinuha nila si Abby. Where is my cellphone? Natataranta itong hinagilap ang cellphone. Iniabot sa kanya ni Nico ang hinahanap ng binata. Dali-daling nagdaya ng number ni Abby, subalit unreachable na ang cellphone ng dalaga. Napasabunot ng buhok si Nia. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili pag napahamak si Abby. Pangako niya dito na poprotektahan ito pero hindi niya nagawa. Nakatingin si Nico sa anak. Maging siya ay labis ang pag-aalala. Dalawa na ngayon ang kailangan nilang hanapin. Ginawa ko na yan kanina. Sinubukan kong itrack ang kanyang GPS location. Pero malamang kinuha ang kanyang cellphone ng mga abductors niya. Biglang naalala ni Niall ang tracking watch ni Abby. Dad, I need a laptop. Nagmamadali namang inilabas ni Nico ang kanyang laptop. Oh God, please, sana suot niya ang wristwatch. Umuusal ng dasal si Niall habang kumukonekta sa core satellite web ng agency ng kanyang tito Odi na nag-provide ng tracking device. Kailangan niya makapasok ng website at ma-encode ang tracking code ng suot na relo ni Abby. Matapos ma-encode ni Niall ang tracking code, ay mabilis itong nag-process. Oh my God! Dad, look! They are going north. Officer Intal must see this. Pagdating nila sa bahay ay naghihintay na si Officer Intal at ang nag-aalalang si Alex. Samantala, itinulak papasok sa isang safe house si Abby. Hindi siya makasigaw dahil may busal ang kanyang bibig at nakatali ang dalawa niyang kamay. Welcome back, Abigail. Nakangising bati ni Sadike. Nagpupuyos ang damdamin ni Abby sa magkahalong galit at takot. Dalawang tao na mahalaga sa kanya ang inaalala niya, si Niall at ang kanyang ina. Nasaan ang mama ko? Agad na tanong ng dalaga nang tanggalin ang busal sa kanyang bibig. Easy, sweetie. Easy. Malakas na humalakak si Sadike. Nangilabot si Abby, lalo na nang hawakan siya ng lalaki sa pisngi. Never dare to skip if you wanna see your mother alive. Nagbabantang wika nito bago tumalikod. Tinanggal na rin ang gapos sa kamay ng dalaga para marami siyang nakikitang mga lalaki na nagbabantay. Hinahanap ng kanyang mga mata ang kanyang ina. Impit ang kanyang iyak dahil sa takot at galit kay Alfo. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Nia. Nakaramdam na rin siya ng panghihina dahil sa gutom. Pumasok ang isang lalaki na may bitbit na isang box ng pizza at isang bote ng soft drinks, saka inilapag sa mesa. Kumain ka, miss.
Nanatiling nakatitig lamang sa pagkain ang dalaga. Wala siyang ganang kumain pero nanghihina na siya at gusto niyang hanapin ang ina. Naisip niya na kailangan niyang lumakas para sa kanyang ina at kay Nia. Binuksan niya ang box ng pizza at kahit wala siyang malasahan ay pinilit niyang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay nagpalinga-linga ang dalaga. Wala siyang nakikitang tao sa loob ng bahay. Ang bantay ay nasa labas lang ng bahay. Tumayo siya at pinihit ang mga doorknobs ng mga kwarto, pero nakalak lahat at tanging banyo lamang ang bukas. Wala ang kanyang ina sa loob ng bahay. Napatingin ang dalaga sa suot na relo, ang binigay sa kanya ni Nia. Nagdasal siya na sana ay masundan siya ni Nico at ng mga pulis. Napalabas siya ng banyo nang may marinig siyang ugong ng sasakyan. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya na itinulak ng isang lalaki ang isang babae papasok ng bahay at nalugmok ito sa sahig. "Mama?" Agad na dinaluhan ito ni Abby. "Abby, anak!" Umiiyak si Adeline nang makita si Abby. Umiyak ang dalaga sa awa sa ina, payat at nanghihina ito. Baka sa katawan ni Adeline ang pananakit ni Alphon. Hinakay ng dalaga ang ina at pinaupo sa isang upuan. "Patawad, anak. Kung alam kong mangyayari ito, sana hindi na ako nagpakita sa'yo." Umiiyak na wika ni Adeline. Niyakap ng dalaga ang ina at bumulong. "Mama, makakalabas tayo dito." "What a dramatic reconciliation!" Pumapalakpak pa si Alphon. "Now that your daughter is here, Adeline, we will end this drama." Biglang hinablot ni Alphon si Abby. "Alphon, nakikiusap ako. Huwag mong sasaktan ang anak ko." Namamaos na sigaw ni Adeline. "Shut up!" sigaw ni Alphon. "Now, once and for all, Adeline, what is the code?" Napatingin si Abby kay Alphon. Anong code ang pinagsasabi ng lalaki? "Alphon, sinabi ko naman sa'yo. Wala talagang iniwan si George na sinasabi mong code." Umiiyak na sagot ni Adeline. Biglang napapikit si Abby. May naalala siyang isang pangyayari. Naputol ang kanyang kwintas na ibinigay sa kanya ni Niall. Kinuha ito ni George sa kanya at inayos. At pagkatapos ay may sinulat ito sa likod ng dog tag gamit ang isang matulis na bagay. Naalala niya ang mga sinabi ni George sa kanya. "Abby, can you keep a secret? I am a forgetful man. This code belongs to my late sister's safe deposit box in New York. I am going to withdraw everything in it before we leave New York and will donate everything to charity as per my sister's will." Mga katagang binitiwan ni George. Naisip ni Abby, yun ba ang code na hinahanap ni Alphon? "Tell me the code, Adeline, or your daughter will die." Marahas na tanong ni Alphon. Napadilat si Abby. Nakaumang ang baril sa kanya ni Alphon. "Alphon, wag!" Humahagulhol na sigaw ni Adeline. "I knew the code!" Nanginginig na wika ni Abby. "You knew? What is it?" Ibinaba ni Alphon ang baril at hinarap ang dalaga. "What is the code, Abigail?" I can't remember.
Nanginginig na wika ni Abby dahil wala sa kanya ang kwintas. Don't fool me, Abigail. If you don't wanna lose your mother. Iniumang ni Alphon ang baril kay Adeline. The code is written on my necklace, agarang sagot ni Abby. And where is that damn necklace? Where? Pasigaw na tanong ni Alphon. I left it with Niall. Lumuluha na rin si Abby sa takot. Oh, it's in your lover boy. Ngising aso si Alphon. Pumasok ang isang lalaki. Boss, all set. Wika nito. Mahigpit na hinawakan ni Alphon ang braso ni Abby. Remember, Adeline, one false move, you or your daughter will die. Nagbabantang wika nito. Take this lady to the van. Utos ni Alphon sa lalaki. Alphon, maawa ka. Saan mo dadalhin ang anak ko? Nagmamakaawang sigaw ni Adeline. Subalit, nilagyan uli ng tape ang bibig ni Adeline at tinalian ang mga kamay nito. Pagkatapos ay ipinadlock na ang bahay. Mama! Umiiyak na sigaw ni Abby. Sapilitan siyang isinakay sa isang van at ipinosas. Palabasin niyo ako rito! Pumasok si Alphon ng van at inilabas ang cellphone ni Abby. Talk to your boyfriend and ask the code. Do it if you want to see your mother alive. Mabalasik nitong utos sa dalaga. Samantala, sa bahay ni Nico. Mr. Portman, may natanggap kaming communication letter from New York Police Investigation Department. Nagpadala sila ng extradition request para kay Alfonso Sadique. Naakusahan siyang nagplano ng car accident nang namatay niyang asawa. Natagpuan din ng aming undercover agents ang dalawang pinsan ni Sadique at tukoy na ang hideout nito. Papunta na ang mga operative sa lugar. Wika ni Officer Intal. Officer, baka nandoon din si Abby. Baka mapahamak siya. Nag-aalalang wika ni Niall. Don't worry sir. Hindi kami basta susugod sa mga operatives. Ayon sa tracker na suot ni Abby, ay patungo silang norte. Nag-aabang lang ang iba kong team sa susunod na hakbang. Mahinala kami na hindi sa eroplano sasakay si Sadique. May nakadeploy na intelligence officer sa norte at handa na ang buong team. Paliwanag ni Intal habang nakasubaybay sa takbo ng tracking device ni Abby. Tumunog ang cellphone ni Niall. Hello, Abby? Hello, Niall. Pautal-utal ang boses ni Abby. Natuwa si Niall nang marinig ang tinig ni Abby. Abby, thank God! Maluha-luhang wika niya. Pero naninigas ang kanyang tiyan dahil naririnig niya ang hikbi ni Abby. Abby, sinaktan ka ba nila? Please answer me. Natatarantang tanong ni Niall. Oops, enough. Boses lalaki ang narinig ni Niall. Listen carefully, lover boy. I want the code from your girlfriend's necklace. I want it now. What necklace? What code? Nalilitong tanong ni Niall. Pero bigla niyang naisip ang putol na kwintas na nasa kanyang bulsa. Please, I want to talk to Abby. Muling narinig ni Niall ang boses ni Abby. Niall, ang kwintas na binigay mo sa akin, yun ang kailangan niya. Don't worry, I'm okay. Wika ni Abby, pero ramdam ni Niall ang panginginig ng boses ng dalaga. Did you hear, lover boy? Now, I want you to bring the necklace in exchange for your girlfriend. Remember, you only. And never try to call police. If you want to see her in one piece. Nagbabantang wika ni Sadique. Takot ang naramdaman ni Niall para kay Abby at gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan nito. I will follow your order, but please,
Don't hurt Abby. Napakinggan at nirecord lahat ni Officer Intal ang naging usapan. Nakakabit ang cellphone ni Nico sa aparatong dala niya. Unti-unti nilang nalolocate ang kinaroroonan ni Abby. Listen, young Portman. I wanna see you at Black Sound Resort. At exactly 12 midnight, you must be there. Pagkatapos nito ay nawala na sa linya si Sadiq. Mabilis ang patakbo ni Neal ng sasakyan. Kailangan marating niya ang resort ayon sa oras ni Sadiq. Kinapa niya ang bilog na hikaw sa kanyang kanang tainga. Mahapdi pa rin ang kanyang tainga dahil sa ear piercing na ginawa ni Intal. First time niyang mabutasan sa tainga pero di niya alintana basta para kay Abby. Ang hikaw ang magsisilbing mikropono at ang two-way radio earpiece na nasa loob ng kanyang ear canal ang magsisilbing communication device niya sa grupo ni Intal. Lahat ng conversation ni Intal sa kanya at sa mga tauhan ay maririnig ng binata. Bumiyahe din patungong resort si Officer Intal at Nico. Katulad ng napag-usapan ay diretso lang si Neal sa beach at walang sasayanging oras. Narinig ni Neal ang boses ni Officer Intal sa kanyang earpiece. Neal, nakadeploy na ang mga tauhan ko sa resort. Nakadisguise sila bilang mga tauhan ng resort at bakasyonista. Copy? Copy, sir. Sagot ni Neal. Nakasuot na siya ng wet and dry diving suit. Inihanda niya ang sarili kung sakaling sa dagat sila magkikita ni Sadiq. Suot niya rin ang kwintas na kailangan ni Sadiq. Tumunog uli ang radio earpiece sa loob ng tainga ni Neal. Sir, mission accomplished. Nasa amin na si Adeline at nahuli namin ang 2 bantay. Copy? Sumagot si Intal. Copy. Dalhin ninyo sa pinakamalapit na hospital si Adeline. Good job, Gonzales. Natuwa si Neal sa narinig. Si Abby na lamang ang kailangan nilang mailigtas. Saktong alas 12 ng gabi nang dumating ang binata sa resort. Mabilis ang lakad niya patungo sa reception area para magbayad ng entrance fee. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Ang dating number na ginamit ni Abby. Hello? Loverboy, listen up. Si Sadiq ang nasa linya. I am already in Black Sand Resort. Wika ni Neal. Naninigas ang kanyang tiyan sa pag-aalala kay Abby at galit kay Sadiq. Listen, young man. You hire a jet ski and you will ride it ashore. I will give you a signal before you board on my yacht. Make sure no one is behind you or else both of you will die. Puno ng pagbabanta ang busis ni Sadiq. I understand, sagot ni Neal. Mailigtas kaya ni Neal si Abby? Abangan sa susunod na kabanata.